Maligayang kapistahan at magpagpalang linggo ng banal na salita ng Diyos. At sa lahat ng nakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pamamagitan ng live stream na inahahandog ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, ng GMA Network, ng Diocese ng Cubao, Moments ni Father Jerry Orbos, at iba pang mga Facebook partner pages. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng ating shrine at ang pambansang linggo ng Biblia na may temang Sambayan ng Kristiyano, Gifted to Give, Empowered by God's Word. May kapangyarihang dulot sa pagbabagong loob ang salita ng Diyos sa ating personal na buhay at sa lipunan. Itinuturing ang banal na Biblia na isang makapangyarihang aklat na kinapapalooban ng mga aral at paninindigan ng panghabang panahon na kung pakikinggan at susundin ay magpapabago sa ikabubuti ng daigdig. Taon-taon ginugunita at ipinagdiriwang natin ang kahalagahan ng Biblia sa pagtatatag ng ating pagkabansa. Ang Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, bilang dambana na itinalaga ng dioceses na ang pangunahing layon ay ipalaganap ang pagmamahal at malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ay nagdiriwang ng kapistahan ito ngayon kaugnay sa nasabing okasyon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ng pinagpipitagang Reverendo Obispo Onesto Onchoco, D.D., Obispo ng Dioceses ng Cubao. Magsitayo po.
tuyo, oh corazón divino. Magsitayo po. Magsiupo po. Filipino, te das tu corazón en templos y lugares, invoque nuestra lengua, tú reinarás sin lengua y amaría hasta honor. Como el mar, la integridad no puede ser de estas islas dueñas, esa de nuestros montes, tus celestial enseña, las puertas del infierno no prevalecerán. Magsitayo po. Levántate y resplandece, ha venido la luz y la gloria del Señor. Hablarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira alrededor, vienen hacia ti y tus hijos vendrán de lejos, entonces lo verás y se maravillará tu corazón de su luz. Deus Dominus, os mañana.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Tayo nagagalak sa ating pagdiriwang ng 15 piyesta ng ating Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Marami tayong natanggap na biyaya, pagpapala sa ating paglapit sa Kanya. Kaya patuloy tayong nagpapasalamat, lumalapit upang maging buo ang Kanyang sambayanan. Mga kapatid, bilang paghanda sa ating mga sarili, sa banal na pagdiriwang na ito, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at sa ating mga kasalanan. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mo sa tubig ng bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayoy nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain nito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin nung kami binyagan, at ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ipagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalisay nawa
tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Paging dapatin nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ikinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo sa aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ni Propeta Jonas. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predicale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la
ehekuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong landasin, iyong ituro sa akin, iyong ituro sa akin. Ang iyong landasin, iyong ituro sa akin, iyong ituro sa akin. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Ang iyong landasin, iyong ituro sa akin, iyong ituro sa akin. Remember that your compassion, O Lord, and your kindness are from afar. In your kindness remember me, because of your goodness, O Lord. Ang iyong landasin, iyong ituro sa akin, iyong ituro sa akin. Mabuti ang pag at makatarungan sa mga salikura at patnubay. Sa mababang loob sila yung taglay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Ang iyong landasin, iyong ituro sa akin,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. I tell you, brothers and sisters, the time is running out. From now on, let those having wives act as not having them, those weeping as not weeping, those rejoicing as not rejoicing, those buying as not owning, those using the world as not using it fully. For the world, in its present form, is passing away. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang panangsala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At At sumayuri. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simeon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y nangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatiling nakatayo para sa pagbabasbas ng obispo. Alleluia, 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 alleluia.
Magsiupo po. Minamahal naming Rektor ng ating Diocesan Shrine of Jesus Divine Word, Father Ronnie, Father Pops, Superior of the House, Father Randy Flores, Parish Priest of Sacred Heart Parish, Kamuning, at the same time, Diocesan Director of our Biblical Apostolate. My dear brother priests, may madre ba? Reverend sisters? O baka may magmamadre? And mga minamahal ko rin, mga Bible facilitators, nagpo-promote ng Word of God, represented by Kuya June and company. My dear seminarians, my dear people of God, isang pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating 15th Fiesta. So, unang-una po, I'd like to welcome you all to our special celebration. Lahat tayo nanggaling sa iba't ibang sulok ng mundo. Yung pong natin para pakita, paalala ang yaman ng ating kultura. Galing pa po sa Cordillera yon. So we would like to say to them, thank you, and we would like to welcome you, and please enjoy your stay with our community. Ganon din po, nakita niyo yung procession with the Santo Niño, reminding us of the gift of faith. Sabi nga natin, we are gifted in order to give. Pagkatapos na ikaw ay biyayaan, maging biyaya ka para sa iba. So napakaganda po itong ating pagdiriwang. It brings out what is best in our culture, what is beautiful in the different parts of our country that will be used to all the more enrich the Christian faith. Sa isang dekreto binigay ni Pope Francis, ang araw na ito ay ating sinasabing Sunday of the Word of God. Diniklara po niya, tinatag niya. And yet, para sa inyong kaalaman, bago pa diniklara ni Pope Francis this Sunday as the Sunday of the Word of God, ang ating bansa, matagal na, tuwing 4 na linggo ng buwan ng Enero, it is marked, it is celebrated as National Bible Sunday. So pinapatibay lang ng ating mahal na Papa ang ating at ginawa ng universal ang ating ginagawa bilang Pilipino. We have been observing National Bible Sunday for so many years na po. So muli pinapaalala sa ating, the Word of God is very important. Sabi nga ni St. Jerome, ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ. My dear friends, sa ating pagbasa ngayon, we see how the Word of God was preached by the prophet Jonah in the city of Nineveh. We likewise hear of how our Lord went to Galilee and preaches the gospel of God. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. I find it significant that the day we honor the Word of God, we hear of it being preached by the prophets and by the Lord Himself. The Word of God is not a book stashed in a shelf or enthroned on an altar. Buhay na buhay ang salita ng Diyos. The Word of God is alive. The Word of God, being a living Word, is best preached.
The Word of God is meant to be proclaimed and heard. Through the Scriptures, the Lord continues to speak to His bride, the church, that she may grow in love and faithful witness. Pope Francis speaks of the dynamicity that is present in the relationship between the risen Lord, the community of believers, and the Scriptures. It is in this dynamic relationship where we see the life that is present in the Scriptures. Nandiyan ang buhay na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. On the other hand, it is the Lord who opens our minds to understand the Scriptures. On the other hand, it is through the Scriptures that we get to know and understand the mission of Jesus Christ. So makikita po natin the Lord and the Scriptures. The Lord who opens our minds and the Scriptures that allow us to know Him more. Para makilala natin lalo ang Panginoon. Para makilala natin kung gaano tayo mahal ng Diyos at kung paano natin dapat suklian ng pagmamahal ang Kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. So what does the Word of God proclaim? The Gospel reading gives us the summary of everything that the Lord preached. The kingdom of God is at hand. Christ proclaimed the coming of the kingdom of God because this was the objective of the entire mystery of redemption. God wanted to give humans, tayo mga tao, an access to His divine life. To do this, He gathered people around His Son, and this gathering is the church, which on earth is the seed and the beginning of the kingdom of God. And so by His preaching, Christ was inviting people to Himself. He was calling all the weary and those who are heavenly burdened in life to come to Him, and He shall give them rest. Lalo na itong panahon ng pandemya, maraming taong bagot, galit, nawawala ng pasensya dahil wala tayong kasiguraduhan sa ating hinaharap. And yet, we are asked to come to Jesus where we will find peace, comfort. So Jesus was inviting people to come and to follow Him. He was inviting people to follow Him in the way of self-denial. He was inviting people to follow Him along the way of the cross, because this is the only way to have life in its fullness. He desires to gather all people to Himself because He is only the way to the Father. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. By calling us to follow Him into the kingdom of God, Jesus draws us out from this world. He wants to save us from perishing together with this world, which is passing away on account of sin. The world in its present form is passing away. Narinig po natin yon. So said St. Paul in today's second reading. On account of Adam's disobedience, sin entered into the world, and together with it came death. The world and everything in it are doomed to die. That is why
Jesus gives us a way out of this impending death. He says, repent and believe in the gospel. Just as Jonah warned the people of Nineveh of its impending destruction, so Jesus warns all of us that this world is passing away. It was repentance that saved the Ninevites from perishing. It will be repentance and acceptance of the gospel that will save us from death and will assure us of eternal life. This is precisely what evangelization brought to the Philippines 500 years ago. The preaching of the gospel brought and continues to bring us the opportunity to be saved from sin and death. We do not have to perish together with this world. We can escape the consequences of the sin of the world. All we have to do is to repent and to believe the gospel. Believing in the gospel is a life-changing event. The Christian life is essentially a life of continuing conversion. Incidentally, tomorrow, bukas po, we will celebrate the feast of the conversion of St. Paul. Let us continue to listen to the Word of God and allow the Holy Spirit to change our hearts and our lives. As we rejoice in the new life that Christ's gospel brings us, let us also desire to share, to preach it to others, so that they may also share in Christ's joy. As St. Arnold Janssen said, the greatest act of charity is to preach the gospel to others. Amen. Ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad.
Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nga ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, misyonero, ug ang tanang gitahasan sa pagsangyaw sa maayong balita, nga hinaot unta muhaom ang pulong sa Ginoo ug mutisok sa ilang tagsatag sa kaalimpatakan, aron ilang mapuy-an sa ilang tagsatag sa kakinabuhi, ug aron muhaom usab ang ilang pagpanudlo nga sigon sa ilang pagtuo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Matuman unta hit Episcopal Commission on Biblical Apostolate, kaupod ang iba nga katiringban nga nagpapasarang han maupay nga sumat han Ginoo, han mga buhat nga gintuka haira nga magkamaydaan hulos nga kaupayan ngan kalinaw. Magampo kita. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Masursuro tay kuma atuladen tinakinaragget da Simon Pedro ken Andres. Asumugbat nga awan panagdudwa iti awag ti Apo, ngagbalin akas saksi ti panakiwaragawag ti naimbag adamag iti salangang lubungan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Mamiyala sanang maragul ang pong makabaldugang grasya, king pamagmasusi ngayon kapiestan ning kakatamong shrine, king mabilog ng pamayanan ning kakatamong kasalpantayanan, karen tagapagsilbi, karen kapatad ang pode makisan metong king kayakang misyon. Abieta mo sana imbuuta mong puso ang pong sikanan king pamanuki kayong Ginoo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Sapay kuma, tay sa pusot ako, amin ay pugaw. Akas Pilipino ay manbasa, maniswila, maluwalo, pangiyamag, pangibingay, ya panangaywanis ng kali di Diyos ay mga lukatis ng puspusot ako ay manbaliw amin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Makamit nawa na mga mahal nating mga yumao ang ganap na kapahingahan at kapayapaan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Ama naming mapagmahal, bigyan mo po kami ng siglang ihatid ng iyong anak sa tanan sa pamamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad na halimuyag ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampal na
at makisalo ay mabubuhay magpakailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba ng mahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo pong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso at magkabuhay, kami pusong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo parang maglingkod sa iyo. Sinasama naman kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng mga pari, madre at seminarista at ang buong sambayan ng Kristiyano. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, St. Arnold Jansen, St. Joseph Reynademez, St. Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikang ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang pagiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. San Pedro Calunsod, Panalangin kami. San Arnold Johnson at Joseph Benanimitz, Ipanalangin mo kami. tayo ngayon ay pamumunuan ni Reverendo Padre Rande Flores SVD, ang pinuno ng Biblical Apostolate ng Diocese ng Cubao, para sa panunumpa para magbasa ng Biblia. Good morning and happy fiesta. Magandang umaga po. Magsipo sandali. Tuwing fiesta ng Shrine of Jesus, the Divine Word, siya din ang Sunday of the Word of God. At National Bible Month. At bukas, holiday. National Bible Day. Holiday, working holiday nga lang. Presidential decree. And tuwing fiesta ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, Sunday of the Word of God, yung mga members po natin, facilitators, animators ng Biblical Apostolate ng Diocese of Cubao ay nagple-pledge, nangangako. Starting last year, ano ang kanilang pledge? To read the Bible every day, 5 minutes a day. Yun ang minimum protocol. Kaya kung ninanais nyo rin na mangako, mag-pledge to read the Bible every day, minimum protocol,
5 minutes a day, then join us. No? So, may I ask you, those who are willing to stand, and may I ask our head, lay Bible coordinator, Brother June, to help me administer the pledge. No? Hawakan mo lang yung gospel book. No? Kasi di ba pag nangangako tayo, we touch the Bible. Kaso alam ko naman, mga Katoliko kayo, hindi kayo nagdala ng Bible. Kaya, ayan, please, ayun, may Bible si Brother June. So please rise, those who would like to make that pledge, and please follow after me. Raise your right hand. No? I state your name. Father Randy Flores, SBD. Pledge to read the Bible every day for 5 minutes for this year 2021. For this year 2021, The 500th year of Christianity the 500th year of Christianity in the Philippines. in the Philippines. I make this pledge I make this pledge at the shrine of Jesus, the divine word, of the shrine of Jesus, the divine on word, this Sunday of the word of God. of this Sunday, the word of God. May the Blessed Mother May the Blessed Mother be my guide. be my guide. So help me God. So help me God. A round of applause to confirm each other's pledge. Thank you, Bishop. Please be seated for some announcements. Sa inyong paglabas sa main entrance, mayroon handog na Biblia ang ating shrine. Maraming salamat po. Happy Fiesta sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Binabati ko kayo at gayon din yung mga kasama nating sumasamba through live streaming. May mga nagsabing sumusunod kahit sa ibang bansa, Canada, States, at iba pang lugar. So binabati natin sila, ang mga kapwa nating mananampalataya. Itong pagdiriwang natin ngayong taon ay doble, ika nga yung ating saya dahil ito na nga yung 500 years of Christianity, presence of Christianity in our land. Kaya yung gusto nating bigyang diin ito sa ating pagdiriwang, at hindi man magara itong ating pagdiriwang dahil itong pandemic, pero siguro providential din. Ang message siguro ay that we go back to the simplicity of our faith. Kung nagsimula ang ating evangelization sa Pilipinas na hindi magara, hindi bongga, ay yung binabalik siguro na that we go back to the simplicity of our faith. And ito na nga, napakaganda na nangako tayo na iugat muli ang ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko sa salita ng Diyos. So, once again, Happy Fiesta to everyone. At pangalawa, ako'y nagagalak dahil since I assumed as rector of the shrine, ay first time na bita natin ang ating mahal na obispo, Bishop Ongtioco, kasi palagi sa ganitong petsa ay mayroon silang gathering ng mga obispo. Hindi kami makasingit sa kanyang schedule. So thank you, Bishop, sa iyong presensya. Pamumuno sa ating pagdiriwang ngayon. Nais ko ring pasalamatan ang mga kapwa kong pari, lalong-lalo na dito sa seminaryo, pinamumunuan ni Father Pabs Tagura, ang rector, at mga kapwa kong SBD. Galing iba't ibang bansa rin at kultura ang mga kasama natin.
At kasama natin dito si Father Ray, kasama ng ating mahal na obispo. Nais ko rin lalong-lalo na pasalamatan ang mga sumusunod, ang mga kasama ko, priest team dito sa shrine, si Father Ron Ray, ang ating Vice Rector, si Father Dondon, at saka si Father Ben. Thank you sa ating mga kapwa pari. Ito'y matagumpay ang buhay ng shrine at matiwasay dahil sa pamumuno ng ating magagaling na members ng Shrine Pastoral Council, ang batang-bata nating pastoral coordinator sa shrine, si Nino, si Ate Yumi, Fred at Albert, ang coordinator ng ating Biblical Apostolate. Ayun, mga latest addition doon, mayroong audio ng na ilinagay dyan para tulungan pa tayong intindihin ang salita ng Diyos. Si Ate Janet, Roy and Maricor sa ating formation, Alan, Arman, Judy at Johnny. Gayon din ang ating mga family sponsors today. Salamat po. Yung ating media partners, GMA Network Management, ang ating Roman Catholic Diocese of Cubao Media Affairs, Moments Foundation of Father Jerry Orbos, and Rhythm Sound and Light Trading or RSL. Nais ko ring pasalamatan ang ating worship ministry dito sa shrine, ang Divine Word Lectors, pinamumunuan ni Ate Grace Bautista, ang ating mga projector operator, si Dindo, sa MLK o lay ministers ni Arman Segis, our greeters and collectors na pinamuluan ni Ate Janet Bugayong, altar servers ni Gab Mariano, music ministry ni Malu Domingo, at Shrine Youth Ministry na pinamunuan ni Alan. Gayon din ang aking pasasalamat sa ating choir, servers, ang ating SBD seminarians, pinamumunuan ni Father Sherwin, at ang tulong special help ni Elben Rescover, at ang ating magaling na solista, pinayagan ng mami at daddy niya para makasama tayo ngayon, ay si Juliana. Thank you. At gayon din ang staff ng shrine, thank you sa inyo. At yes, gusto kong pasalamatan din that it is really an honor for us to have you here, yung ating animators ng Bible, your presence ng ating mga Bible animators dito sa Diocese of Cubao, pinamumunuan ni Father Randy. Thank you for your presence. You honor us with your presence. At ang ating media team ng shrine, maraming salamat, at naway itong salita ng Diyos ay mas lalo pa tayong patatagin sa ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Happy Fiesta to everyone. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yuko mga ulo para sa maringal na pagbabasbas, naway ingatan kayo ng Panginoon, ilayo sa lahat ng sakit, kasamaan at kasalanan. Amen. Amen. Naway manatiling maalab ang inyong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa hanggang makarating kayo sa kalangitan. Amen. Naway suklian pa ng maraming pagpapala, biyaya ang inyong kagandahang loob, maging matiwasay, masagana ang buhay ninyo. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
misa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking